Yan sikapin natin. Ganyan tayo nagbibasa ng Biblia. We come to the Eucharist. Para makilala si Jesus. Masabi natin. Sabi ni Jesus, I no longer call you servants, but friends. But friends. Gusto niyo tayo makaibigan. Tayo. Personal. Kung nandun po ako sa punta ako sa kanyang kapatid sa States, sa Kansas, dahil ako sa tuloy sa Oklahoma. Naka-clergyman ako. Sabi sa akin nung security man, nakita. Are you pastor? Pastor? No. I'm a Catholic priest. Oh! Kanya. Tapos katanong sa akin, do you know Jesus? Bigla ako. Sabi ko, I hope I know. Tapos sabi ko naman, because many do not. Ito, Katoliko ka nga, do you know Jesus? Personal relationship. Nakakahalaga. Number 1 po. Ikalawa naman, ito, should be informed. Ito yung isa sa mga defecto ng ating Catholicism. Tutuwa nga po ko dito. Ang laki ng inyong catechism class. Ang kabataan dito, tinutulang catechism. Sabi ng coordinator ng catechism. More than 1,000 po yung mga batang tinutulang namin. How wonderful. Diba? Kasi maraming mga tao, hindi nila alam. Ang tinuturo na sila. Ito nangyari ito sa akin. May very first interview na ikakasal. Hindi ko malimutan ito babae ito, pati na yung kanyang ulis, matama. Sabi ko, are you Catholic? Opo. Inalala mo ating pananampalataya. Opo lang. First, tingnan na natin. Ilan ang Diyos? Isa po. Ilan ang persona sa Diyos? Tatlo. Sino? Diyos Ama. Umiyama. Diyos Anak. Ama. Ako sabi ko naman, Diyos Ina. Ang daming mga tao na kukuha ng Iglesia ni Cristo. Sasabihin mo sila, hindi naman totoo si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi na sila makasagot. Dali na masagutin yun. Magbasa ka na ng John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You go to verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Ayun. Tunay na Diyos. Si Cristo. Tapos, pumunta ka naman sa John chapter 20. Makikita mo doon. Makita niyo tungkol sa Panginoon. Sabi niya, my Lord and my God. Alam niyo, sabi ng mga iglesia, hindi naman siya natin. Nagulat lang siya. Sabi ng Diyos ko. Sino nang maniniwala doon? Ang daming natatangay. Dahil ulang ang paniniwala. Narinig ko si Eli Soriano Luisa. Sabi, may puwit ang Diyos. May puwit ang Diyos. Patutunayan ako. May puwit ang Diyos. Sabi, lumuklok ang Diyos sa kanyang trono. Paano lumuklok kung walang Diyos? Ay, nako. Pero marami na nakukuha yung Katoliko. Yeah. Dapat inform. Nalalaman ng inuto ng pananampalataya. Ikatlo, community. Yan. Alam natin, nagkakamukul tayo. Pinag-iisa tayo ng ating pananampalataya. Kahit magkalabang ka ng politika, pareho kayo Katoliko, magkaisa tayo dahil sa pananampalataya.
That is what binds us. Kung minsan hindi yan ang namamayani. Alam niyo nangyari sa Rwanda. No? Tutsi at Hutu. Nagpatayan. Parehong Katoliko na lang. Papatayan. Dahil magkaiba lang ng tribu. Eh kung ikaw ay Katoliko, ay mapatayin mo kapwa ang Katoliko. Dahil magkaiba na kayo ng tribu. Kaya yan. Pagkakaisa. Pagkakaisa. Community. Sa-apat. Dynamically growing. Kaya po tutuwa ako nandito kayo. Sapagkat pinalalalim ninyo yung pananampalataya. No? Pinalalawak ninyo yung kanan. Lalo ninyo nakikilala si Jesus. Ito po, you're growing. And tutuwa ako. May keep on growing like this. Okay? Ikalima, dapat loving kayo. Yan. Dapat talagang pinanungutan ng pagmamahal. Sapagkat sabi ng Panginoon, by this you all may know that you are my disciples if you have love for one another. At ika-anim, missionary. Tatalakayin po natin yung bukas. Ang gustong sabihin, you reach out to others. You bring Jesus to them. You show Jesus to them. Missionary. The way you live, the way you live should show Jesus to others. Alam niyo, punta kayo sa ating simbahan. No? Pagpasok niyo sa simbahan, may makikita kayo yung tabernacle lang. Nakasindi. Yung tabernacle lang, hindi nagsasalita. Pero may sinasabi. Hindi nagsasalita yung tabernacle lang, hindi nasasabi. Jesus is here, Jesus is here, Jesus is here, Jesus is here. Wala. Pero pag nakita niyo, alam niyo, Jesus is there. Pero hindi po tayo. We are meant to be like the tabernacle lang. Makilala ng tao ng dito si Jesus. Marami po tayo hindi makakabasa ng Biblia. Pero mababasa nila kayo. Makikita nila kayo. Kung nakita nila kayo, nakikilala nila si Jesus sa pamamagitan niyo. Ano po? At kapito, sabi, inculturated. At tutuwa na po ako. At tayo dito, ayan, nakakapag-Pilipino ako. Ibang dating ng Pilipino, di ba? Pag nagsalita ko ng English, nakukuha ninyo ang ideya. Pero walang masyadong dating ng English. Kaya po marami sa ating manager, nag-aaral sa Catholic school. Pero, corrupt. Bakit? Nakuha nilang mensahe sa ulo. Walang dating sa puso. Tingnan niyo, susunod mo ano po. Nakikita niyo naman. Tingnan niyo. Narinig niyo yung gospel. Yung tungkol sa the rich fool. Gospel according to St. Luke. Ang tao yung mani ng napakarami. Ito. Man and the good and the rich harvest. So, he said to himself, sabi niya, what am I going to do? I will build bigger barns and put the grains in them. And I will say to myself, my soul, you have enough for a lifetime. Eat, drink, and be merry, for you have enough for a lifetime. And the Lord said to him, you fool, tonight they will deny your soul from you. Ayun. Dalos ko binabasa yan. At katulad ngayon, gano'n din. Reaction ng mga tao. Sabi ko, minsan, subukan ko nga naman ito. Sinubukan ko. So, binabasa ko din. And he said, relax, so eat, drink, and be merry, for you have enough for a lifetime. And the Lord said to him, gago. O, tingnan ninyo, may reaction kayo. Kanina nung sinabi kong you fool, nakagaling naman. Nung sinabi kong gago, ibang dating ng gago. Ibang dating ng gago. At ang gusto nga rin tayo mo, matawa yung mga tao nakikinig. Matawa. Katawa-tawa naman yung tao ito.
Walang iniisip kundi ang kanyang sarili. Hindi naisip ang Diyos. Wala ang Diyos doon eh. Hindi naisip ang kanyang kapatao. Wala yung kapatao. Anong iniisip niya? Papatayo ng mas malaking kamaling. Warehouse. Tapos, kakain, iinom. Siya na lang, selfie. So, kailangan i-culturated. Gagamitin mo ang mga sa kultura natin Pilipino. Hindi po, kayamanan natin yan. At contribution natin sa Catholic Church na ang simbahan ay maging kulay Pilipino din. Hindi yung simbahan sa Pilipinas kulay Amerikano o kulay Kastila. Gusto natin kahit brown tayo, pumutik ng pumutik. Manos ang ilong. Inculturate. By the way, gugulat nga po ako sa maraming Pilipino. Mga Pilipino babae lalo na. Paputi ng paputi. Samantalang ako po, nung ako'y doon sa Taormina, Italy, nung estudyante ako, bumisita ako sa Sicily po itong Taormina. At naku, ang dami ng mga puti ng bibila, naka-swimsuit lang yun. Pero walang swimming pool. Lahat lang sila. Nagpapag-brown sila. Daan ako. Kaya alam niyo naman, mukha nga ako yung binil. Daan ako na gano'n. Tininan sila sa akin. Kasi brown ako. Ano ko na pala yung gusto nila? Brown. Napansin ko, si Dayan Castillejo, nagpa-brown na rin yun. Puting-puting si Dayan Castillejo. Pero nakita ko siya, mga lalaki niya, artista, nagpapa-brown with the lang, hindi na gamit. Hindi nagpapa-aral. Hindi nyo gagawin nyo kasi magkakakansan kayo. Kung na kayo magpa-brown, ang ganda rin yung kulay natin. Kanya natin, minsan, ito, hindi natin nabibigyan ng kalagaan ang mga bagay na Pilipinas. Lalo na po yung devotion to the Blessed Virgin Mary. Devotion to the Blessed Virgin Mary is one of our characteristics as a nation. Regno amante de Maria. A nation in love with Mary. Ito tayo. Huwag natin kaiyak yun. Ganun yun. How we will praise together? Stays together. We pray together. What a beautiful thing that we should be under the protection of our mother, the woman of faith. So, katulad po nung kahapon, magwawakas tayo sa isang panalangin. Ano po? Tumayo tayo.